Kaya sa gabi pong ito, ihanda ang ating mga pusong masaktan dahil may pagtatamang gagawin ang Panginoon. Tagos-tagos sa puso. Okay? Dahil ang topic natin for tonight is entitled Holiness Restored. Holiness Restored. Okay, paki-live comment po. Holiness Restored. Amen. Alam nyo, maiba lang ako, no? Pwede tayong mag-correct. Open rebuke is better than secret love. Mas okay po na i-correct tayo kesa mahal nga tayo pero tinotolerate naman tayo sa mga maling ginagawa natin. So, ako po, I am always open for correction. Kaya kapag nagkamali po ako, di ba, nagsasabi ako ng I stand corrected. Ibig sabihin, tumatanggap ako ng mga pagkakamali. Kapag nagkamali ka, walang masama na aminin mo ang pagkakamali mo. Wala pong masama. No? Lahat naman tayo ay nagkakamali. Lahat naman tayo ay makasalanan. No? Pero wag mong sabi mo, ito na yung tingin ng mga tao sa akin so paninindigan ko na to. Hindi po. Mali po ang ganong attitude. No? Kapag mali ka, magpabago ka sa Panginoon. Hindi mo paninindigan kung ano yung maling nagawa mo. So this time, may aayusin ng Lord sa buhay natin ngayong gabing ito. So, pwede nyo i-share tong live na to sa lahat ng mga kaibigan nyo. No? I-share natin to para maraming tao ang mabago ng Panginoon. So, we will talk about holiness. And when we say holiness, nabanggit natin ng mga nakaraang mga episodes natin na ang holiness ay yung pagsaset apart natin ng ating sarili sa kamunduhan. So, in Ezekiel chapter 43, kaninang umaga, we saw the return of God's glory to the temple. Diba? God's glory returned or restored. So, it's a beautiful picture of restoration. But in Ezekiel chapter 44, which is tonight, yun ang pag-aaralan natin, God teaches His people to honor that glory. How can we honor the glory of God? Through holiness, order, and faithfulness. Okay? Live comment. Holiness, order, and faithfulness. So we can bring honor and glory to God through these three things. Holiness, order, and faithfulness. So we will honor God, no? And we will glorify Him through these three things. So the focus shifts from God's glory returning to how people must live in response. Kasi bumalik na yung glory ng Lord. Bumalik na yung glory ng Lord. Ngayon, ano ang tugon ng mga tao? Hindi pwede na, okay Lord, na-encounter na kita. Okay Lord, nakilala na kita. Sige, nagsuko na ako ng buhay sa'yo. I accepted you as my Lord and Savior. Then what's next? Anong susunod? Hindi pwede na, sabi nga nila, dapat may resibo. Ngayon, ano ang tugon natin ngayon na numbalik ka na sa Diyos at yung glory ng Lord ay nasa iyo na? Ano ang response natin? And this chapter 44 is about honoring God's presence by living set apart. So we will honor God's presence tonight, brothers and sisters, by living set apart. And we will now proceed to the 3 powerful lessons. Are you all excited? Handa na ba kayo magbago? Kasi may babaguhin si Lord sa atin ngayon eh. Amen? Makinig kayo para sa ating lahat to. Amen. Okay lang masaktan ka ngayon basta magiging maganda yung kinabukasan mo kaysa nag-e-enjoy ka sa buhay mo ngayon iyak ka naman sa parang
suffer now, enjoy later. Kesa enjoy now, suffer later. So parang ganun po yung gagawin natin no? Hayaan na nating masaktan tayo ngayon. Hayaan na nating magpatama tayo sa Panginoon. At sa susunod, i-harvest natin. Okay? Yung mga bagay na iniyak natin. Yung mga bagay na tinalikuran natin para sa Panginoon. Kasi ano ang saysay ng buhay kung yes, ma-enjoy mo. Sabi, you only live once. Yes, you are enjoying your life to the fullest. Ano ang saysay kung hindi ka naman kilala ng Diyos? Diba? Kung hindi mo naman ma-enjoy ang eternity later. So this lesson is for all of us. I pray na i-ready ng Lord, i-prepare ng Lord ang ating mga puso. Can I just pray first? Lord, sa lahat po ng mapag-aaralan po namin, nawa po ito ay tumimo ng malalim sa aming mga puso. Nawa po, Panginoon, ang mga salita mo ang magbago sa amin. Lord, gamitin mo po ako as your instrument, not with the enticing words of human wisdom, but Lord, allow me, Lord, to become your mouthpiece. Sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita, Panginoon, yung wisdom, knowledge, and understanding ang maipasa po namin sa lahat ng mga taong makikinig. Of your word, wisdom, knowledge, and understanding sa salita mo, Panginoon. Hindi po sa human wisdom, O God. So all the principles, all the lessons, lahat na mga i-discuss namin, Panginoon, hayaan mo na ito ang patuloy na mangusap at magbago sa aking mga kapatid. Nais na po namin magsimula ng tama. Nagsisimula naman na po kami, Panginoon. Nagde-devotion naman na po kami. So this time, lulubusin na po namin. Tuloy-tuloy na to, Lord. Sige po, sold out na po kami, Panginoon. We are sold out for you, Jesus. Full out na po kami, Lord. In Jesus' name. Amen. Okay. Ready na tayo lahat. Sold out for Jesus. Nagsisimula pa kami hanggang wakas na po sana. Amen. Wala nang atrasan. Tama yun. Ako na pong magpapatunay sa inyo na ang paglilingkod sa Panginoon ang pinaka-worth it na magagawa mo sa buong buhay mo. Sobrang saya. Sobrang thrilling. At sobrang, alam mo yun, taas ng hindi ko ma-explain unexplainable. Kapag naglilingkod ka sa Lord, He will take you to places na hindi mo inasahan na mararating mo. Never in my life na may ganitong ginagawa ng Lord sa akin. I have peace in my heart. I am doing His will. I am following His will. And He is providing all the resources that I need. God is so faithful. God is so true. Basta nasa tamang lakbayin ka, nasa tamang landas ka na nilalakaran mo, si Lord talaga ang magdadirect sa'yo. At gagamit siya ng lahat ng mga tao to really support you, to bless you. Anak, yan, tamang landasan mo yan. May mga bumpy roads, yes, may mga problema, may mga pagsubok, pero tuloy-tuloy ka lang. Okay? And if you are being tested, it means may paparating na breakthrough sa'yo. Kasi right after ng testing, di ba? Pag right after ng breaking, right after ng crashing, will be your breakthrough. In Jesus' name. Yeah, may miracle. So, number 1. Grabe, parang introduction pa lang. Kala mo, patapos na eh. Season of waiting and pruning. Amen. Ayan. So, amen po, amen, amen. Praise God. I am a Catholic and I love your devotion here in TikTok, especially the grounding session. Yeah, hindi po namin inaano dito ang relihiyon. We can enjoy the presence of God. We can enjoy the Word of God kahit na pang paniniwala mo. Patuloy tayo magpapabago. But because at the end of the day, hindi naman ang religion eh. Hindi tayo pupunta sa langit at papipilahin. Nasa na mga Katoliko? Nasa na mga born-again Christian? Nasa na mga iglesia? Hindi naman tayo papipilahin ng ganun eh. Ang tanong, may relasyon ka ba
sa Panginoon, sa Panginoong Jesus. At kung tinanggap mo siya, may pananampalataya ka ba? Tinanggap mo ba siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Amen. So, 3 points and 3 lessons. Number 1, God's presence requires reverence. God's presence requires reverence. Last, amen. Praise God, Vance. Amen, Brother Rose. God's presence requires reverence. Make sure that you have your Bible with you and your highlighter and your ballpen and your notes. Okay, dapat nag-notes tayo. Hi, Coffee Berry. Hello. So, God's presence requires reverence. Now that the glory of God returned to us, returned to the temple during this time of Ezekiel, sabi dito in verses 1 and 2, the east gate was shut because the glory had entered through it. Only the prince could sit there, a reminder that God's presence must never be treated as ordinary. Meron bang paggalang tayo sa presensya ng Diyos? Meron po ba tayong reverence? Kapag sinabing presensya ng Panginoon, parang nanginginig ba tayo dahil, alam mo yon, sa sobrang paggalang mo? Alam niyong ginawa ni Moses during the time na siya ay tinawag ng Lord sa burning bush? Nagtanggal siya ng kanyang sandalyas at sinabi niya, ako ay nakatapak sa holy ground. I stand on holy ground. Ganun niya ginalang ang presensya ng Panginoon. Nagtanggal siya ng kanyang panyapak. Paano natin tinitreat ang presence ng Lord? How do we treat? Ordinaryo na lang ba? Kapag uma-attend ka ba sa church, parang, or your ordinary routine? Ano po i-practice natin, lalo na kapag tayo ay haharap, especially to all the workers, especially to all the ministers, if you are serving God in the church, do your best. Present yourself approved to God. Ipakita natin may paghahanda tayo. Hindi yung alam mong gagamitin ka ng Lord, pero ano yung mga bagay na ginagawa mo? Ano yung mga bagay na ginagawa mong paghahanda? If you know that God will use you, make yourself holy. Be prepared. Set apart from the things na magpapadumi sa'yo. Do not treat the presence of God ordinary. I told you, this is for all of us. Correction. We must approach God with reverence. Because His presence is not casual. It is holy. And worship is not entertainment. Going to church is not entertainment. Hindi ka pupunta sa church at gaganong ka lang. Diba? Hindi mo mataas yung kamay mo. Worship is not entertainment. Hindi ka nanonood ng concert. If you go to church and if the worship leader asks you, raise up your hands, lift up your hands in worship, you lift up your hands. You worship the Lord with all your heart. Because this is our response to the Holy God. It is not to entertain us. Minsan sinasabi mo, ano ba yan? Mali-mali naman yung mga worship team. Mali-mali naman yung key. Mali-mali naman. Alam mo yon, you are so very technical about so many things. Hindi ka na nakapag-focus sa pag-worship mo. And this is also a reminder for all the worship team to be prepared. Diba? Be prepared also. So, it's a call for both the members and the ministers. Kapag ikaw ay haharap sa presensya ng Panginoon,
prepare your heart, prepare yourself. Hindi natin ititreat na ordinaryo ang presence ni Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And when we say the fear of the Lord, hindi yung natatakot tayo sa Diyos. Hindi natatakot tayo sa Diyos. Ang ibig sabihin nito, takot tayo na hindi magawa ang kalooban ng Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Lynn Librando, nakikisimpatya po kami sa pagka wala po na iyong magulang. And we are praying for God's comfort to be upon you and your entire family. God bless you, Lynn. Laging may magandang plano ang Panginoon. And I pray na nabahaginan po natin siya ng salvation in Jesus' name. So we are praying for you. Proverbs 9 verse 10. Proverbs 9 verse 10. Yes. Para sa lahat ng mga ministers, alam nyo, ako po ay worship leader dati. Ako po ay worship leader. At nakwento ko sa JL Pulumbuangin, na every time na nag-worship leader ako, merong isang lalaki na nadidistract po ako. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tangkad niya. Sobrang tangkad niya. Tapos kapag nag-worship, nakaganon lang siya. Tapos, nag-o-observe lang siya. Nagmamasid lang siya. Tapos, nakaganyan. Ano ba tawag dito? Ganyan, nakaganyan. So, para nadidistract ako. Ayoko tumingin dito kasi andyan siya. Kaya dito ako tumitingin. Praise God. Ganyan, ganito. Worship leader ako noon. Until such time na habang tumatagal, you keep on binibigay mo yung best mo, and then you ask the Lord, you seek God, kapag worship leader ka. At very memorable sa akin noong time na nakita ko na during our praise and worship, nagtataas na siya ng kamay. At nag-worship na siya sa Lord. So, praise God. Praise God. Miss ko na maging worship leader. Diba? Binabago naman ng Panginoon ang puso ng isang tao. Medyo siguro bago. Pero diba, binabago ng Diyos. Lensky, yes, God bless you. Maria Queen, God bless po. God heals your brother. In Jesus' name. So yun, mga kapatid, sana po hindi tayo yung ganon. Yung lagi kang nakatingin sa mga pagkakamali. Well, the role po of ministers in the church is not to, hindi naman siya 100% perfect ang isang service. Hindi naman, di ba? But our goal is to lessen the distraction. Okay? So bilang mga ministers, kailangan i-less natin yung distraction during our worship service. Okay? Kailangan hindi masyadong mapansin. Alam niyo yun, yung mga pagkakamali. Though wala talagang perfect service, no? May mga nangyayari talaga na minsan nga, mga biglaan, di ba? Mga biglaan. Alam nyo, sa church namin dito sa Pulumbuhangin, ilang beses nag-brown out during service. At ang nakakatawa, nagba-brown out, may mga taga-JL Pulumbuhangin ba dito? Nanonood. Sino ba mga taga-JL Pulumbuhangin dyan? Ayan sila, Ate Rose. Alam nila yon. Kapag nagba-brown out dito sa church, lagi ako nakabarong. So imagine niyo yung pawis ko habang nagtuturo. Imagine niyo yun. But I still give my best para matapos yung service. As in, kalagitnaan ng pagtuturo ko. Ganon. Kaya, nakakatawa, di ba? Pero, tuloy pa rin. Kaya sabi ko nga, may joke kami dito. Hindi na ako magsasuot ng barong. Kasi kapag nagsuot ako ng barong, mabawalan na naman ng kuryente. Pero hindi po hindi tayo nagpapatinag. Diba? Hindi tayo, magpapatuloy pa rin po tayo
How I wish, Pastor, na may makapunta sa bahay namin. Gusto po talaga Oh, sa Marilao, Bulacan. Marilao, Bulacan. Kung Marilao lang yan, kahit ako po yung magpunta. I can share the gospel. Sabihin nyo sa akin, kung may mga pamilya kayo dito na okay, malapit lang sa amin, Loma de Gato. Sure, i-chat nyo po ako. Kung may mga kapamilya kayo around na gusto nyo na, kung nasa ibang bansa kayo, and if you are very, parang very concerned, na kahit mapag-pray lang po sila eh. No? It's, malaking bagay na po yun. So, chat nyo lang po ako. Puntahan natin yung mga tao po na yan. Maganda ka tayo rain down na muulan din. Diba? Nakakatuwa. So, nawa po ay, ayun po, pahalagahan natin ang presensya ng atin pong Panginoon. Hi, Menstrom. Papa Jepoy, amen. God bless you. Stay here. Stay here. So, ang presensya ng Diyos ay banal. Hindi siya dapat lapitan ng basta-basta, kundi may paggalang at may banal na takot sa Kanya. Yeah, the fear of the Lord. Takot tayong hindi magawa ang kalooban niya. Takot tayong masaktan natin ang puso ng Panginoon. So, galangin natin. Let us respect the very presence of God. Okay? So, hindi basta-basta. Kagaya kahapon o noong mga nakaraan, ang mga priest, bago sila pumasok sa Tabernacle of Moses, bago sila magpunta sa outer court, sa the holy place at sa the Holy of Holies, naghahanda po sila. Naghahanda po sila. At kapag sila ay hindi handa at sila ay pumasok doon sa lugar po na iyon, mamamatay po sila. Naalala ko yung kwento ng anak ni Aaron. Namatay sila on the spot. Si Nadab at si Abihu. Basahin ko. Okay, si Nadab at si Abihu. So, in Leviticus chapter 10, so, babasahin ko yung pagkamatay nila. Teka lang, guys. Kasi may ginawa sila eh. Leviticus chapter 10. Yan. Ito. Leviticus chapter 10. Starting verse 1. Okay? Babasahin ko po. Aaron's sons, Nadab and Abihu, took their censers, put fire in them, and added incense. And they offered an authorized fire before the Lord, contrary to His command. So what happened? So fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Moses then said to Aaron, "This is what the Lord spoke of when He said, 'Among those who approach me, I will be proved holy. In the sight of all people, I will be honored.'" Hi, Brother Rose. Yeah, you have your Bible with you. Praise God. So, nag-offer sila ng unauthorized fire. So what happened? Dahil nag-offer sila ng hindi kalugod-lugod, unauthorized, hindi pinahintulutan ng Diyos. Hindi nila ginalang ang presensya ng Panginoon. Hindi sila sumunod. So what happened? Fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord on the spot. They thought that they are offering to God. They thought kung ano ang gusto nilang i-offer, yun yung gagawin nila. Pero mali po. Ganyan ang nangyari kay King Saul. Kung bakit siya na-disqualified bilang hari. And King Saul is the very first king in Israel. Pero anong nangyari? Bakit na-disqualified si King Saul?
dahil sa disobedience din. Hindi siya sumunod sa ipinag-uutos ng Panginoon. Hindi siya sumunod. Kaya God rejects Saul, si King Saul, as king. Nakakalungkot no? Kasi inutusan siya ng Panginoon, i-destroy mo lahat, sunugin mo lahat. Pero hindi siya sumunod. Nagtira siya. Alam nyo, maganda naman sana yung gusto, maganda naman yung motibo ni King Saul na ipe-preserve niya yung mga magaganda at i-offer niya sa Lord. Isasakripisyo niya para sa Lord. Pero doon sinabi ng Panginoon, obedience is better than sacrifice. Pwede niyo bang ilagay yon sa live comment? Obedience is better than sacrifice. Mas mahalaga sa Diyos ang pagsunod, hindi ang kaya mo ang i-offer mo sa Kanya. Hindi yung mga isasakripisyo mo sa Kanya. Obedience is better than sacrifice. Yan. Obedience is better than sacrifice. Hindi kasi siya sumunod. Akala niya okay lang yung ganun Tingnan niyo po yung sabi ni Samuel sa kanya. Talagang grabe. Sabi ni Samuel, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? Sabi ni Samuel kay Saul, mas nade-delight ba? Mas nagugustuhan ba ng Panginoon ang mga sakripisyo? Sabi niya, to obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king. Tingnan nyo na wala ang pagiging hari niya dahil sa hindi siya sumunod. Di ko po kayo tinatakot. Pero kung may mga bagay man na iniuutos ng Panginoon ngayon sa inyo, sundin nyo na. Huwag matigas ang ulo. Kung may mga pinapabitawan sa inyo si Lord ngayon, bitawan mo na. To obey is better than sacrifice. Sabi mo, Lord, hindi ko pa po kaya Lord. Diba, ang dami mong mga reason. Ang dami mong mga excuse. Lahat ng may pandinig, makinig. Sabi dito, to obey is better than sacrifice. Kahit na anong gawin mo na pagbibigay sa church, kahit na anong gawin mong sakripisyo, paglilingkod mo, ang mali ay mali. Hindi matatakpan ng kabisihan mo sa ministry ang ginagawa mong kasalanan. Bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit. Sabi ko nga po sa inyo Diba? It's the word of God. It's the word of God. Binubuksan ng Diyos ang ating mga puso. Ang mga tatamaan, magbago. Ito yung sinasabi ng Panginoon Hindi natin matutwist dahil busy tayo sa church, okay, active tayo sa church, okay, nagbibigay tayo ng malaki. Tapos sabihin mo, matatakpan ba niyan yung ginagawa mo? Matatakpan ba niyan? Hindi. Ang mali ay mali sa harapan ng Diyos. Ang pagsuway ay pagsuway. Ang disobedience ay disobedience. Sana nandyan pa po kayo. Sana ay nakikinig pa po kayo. Alam ko medyo masakit. Pero kailangan Kailangan meron tayong isakripisyo. Obedience, to obey is better than sacrifice. At ito na yung oras. Ito na yung panahon, mga kapatid. Amen. Okay, that's first. First pa lang yun. First pa lang yun. May dalawa pa. Amen.
Mas gusto ko yung tinatamaan ng spiritual ko na medyo matigas pa. Amen. Hindi po aksidente kung bakit ito. Kasi, alam nyo, pine-prepare tayo ng Lord. This community, I believe this is special. Pine-prepare tayo ng Lord. Tayong lahat. Maaaring ang ilan sa atin, di ba, in the last days, ibang pagkilos ng Lord sa ating lahat. Gagamitin niya tayo. The second point, second one, faithfulness determines our service. Amen. Faithfulness determines our service. Last, that one. Faithfulness determines our service. Amen. Some Levites lost their priestly privileges because they led Israel astray. In verses 10 to 14, verses 10 to 14 ng Ezekiel 44, some Levites lost, nawala, yung priestly privileges nila. But the descendants of Zadok remained faithful. In verses 15 to 16, the descendants of Zadok remained faithful and were chosen to minister before the Lord. Di ko alam kung ba't ako kinikilabutan. I have goosebumps right now. But may mga inaayos lang ang Panginoon sa buhay natin. And in this point number 2, faithfulness matters. Yeah, praise God. Palakpakan natin ng Lord. Ana, hi po. Registered psychometrician na po ako. Thank you, God. Palakpakan natin ng Lord. Another board passer. Praise God. God is so good. Another answered prayer sa ating community. Amen. Praise Jesus. Praise Jesus. Paki-testify po yan, please. Paki-testify sa testimony group chat. Amen. God is good. God is good. Yes, susunod naman. Mga takers, kayo naman ang susunod na magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen. Faithfulness matters. Faithfulness matters. Ang unfaithfulness daw po, it limits how God can use us. But loyalty opens doors to greater service. Alam nyo, nung nagsisimula po ako maglingkod sa Panginoon, nagsimula talaga ako na wala akong alam. Wala akong alam sa salita ng Diyos. I don't know anything about His promises. Wala akong kabisadong Bible verses. Nothing at all. And then, yun lang, nagkaroon lang ako ng desire. At sabi ko lang, Lord, gamitin mo po ako. At yun, nagpatuloy lang ako. At the age of 17 years old, I was 17 back then, nagpatuloy lang ako attend ng church, makinig sa pastor. Yun lang. Naglilingkod, uma-attend ng mga seminars, conferences, etc. And maybe nakita ni Lord yung faithfulness, yung loyalty, at kung ano ako ngayon, at kung saan ako dinadala ng Panginoon ngayon, ito ay resulta at bunga ng mga ginawa mong katapatan before. So kung nasaan ka ngayon, mga kapatid, ano ang kinasasadlakan ng buhay mo ngayon, yan ay resulta ng lahat ng mga bagay na ginawa mo in the past. May factor po. Kaya kung gusto mong maging maganda, ang kinabukasan mo, decide now. Decide now. Sabihin mo, Lord, I want to have a better future. You know, I know, God, that you have a better plan for me. So, anong gagawin mo ngayon? Ayusin mo ang sarili mo ngayon. Ayusin mo ang buhay mo ngayon.
Kaya nga may mga pinapalit ko sa atin ngayon eh. Para sa kinabukasan, maging maganda. Brighter future ahead with God. Amen. Be faithful, be loyal to Jesus, to God. Because it opens doors to greater service. Grabe, ito para sa akin to eh. It opens door to greater service. Who would have thought I am just preaching, I am just proclaiming God's word here in TikTok live stream. Sinong mag-aakala na makakapunta akong Taiwan na all expense paid? Sino? Wala. Mas maganda at higit ang plano ng Diyos. Hindi ko alam kung paano nangyari. I am just here 2 months and 1 week proclaiming the word of God, and then people's heart natatouch ng salita ng Panginoon. Amen. We have an amazing God. We serve an amazing God. God's plan is better than our plan. His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. We cannot comprehend. Hindi natin maaarok ang isipan ng Diyos basta tayo maglingkod, maging tapat, sumunod sa Panginoon, and your loyalty opens doors to greater service. Amen. Amen. This is for me, and I am claiming it. Lahat ng mga bagay na pinagpalit ko sa Panginoon, ngayon binabalik niya. Yung mga bagay na kinalimutan ko na even my dreams, ngayon, pinapatunayan ng Diyos, hindi ako nawalan. Ganon din ang gagawin niya sa inyong mga buhay. I declare and I pray for all of you, yung mga bagay na sinakripisyo nyo, yung mga bagay na isasakripisyo mo ngayon, yung mga pinapalit go sa iyo ng Lord, balang araw hindi mo yan pagsisisihan. Hindi mo yan pagsisisihan. Dahil ibabalik ng Panginoon yan sa iyo ng mas maganda, mas higit, at mas dakila. Yung mga nawala sa yung mga tao, yung mga taong tumalikod sa iyo, yung mga taong iniwan ka, hindi sila kawalan. Sorry, ang bold ko. Hindi sila kawalan. Amen. Inalis ka lang ng Diyos sa maling tao dahil may ipapalit siya na mas higit. Amen. Amen. Thank you, Lord. Salamat. Napakalakas ng presence ni Lord tonight. Amen. So God values consistency. God values consistency. Alam nyo, i-share ko lang po share ko lang. Before, hindi ko alam kung ano ba talagang gagawin ko sa buhay ko. Isa rin ako sa mga taong magulo ang isip. Lord, ano bang gagawin ko sa buhay ko? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. I mean, gusto ko minsan maging teacher, minsan gusto ko maging nurse, minsan gusto ko maging, alam mo yun, ang dami kong gusto, engineer. Dami kong gustong marating sa buhay. At ngayon po, ginagamit ako ng Lord para magpastor. At alam niyo, ang pagpapastor, ikaw lahat. Minsan, doktor ka, lalapit sa'yo, pastor, may sakit ako, pag-pray mo ako. Minsan, abogado ka, pastor, kailangan ko ng counseling, may ganito. Diba, lahat ng, ikaw, minsan teacher ka, nagtuturo ka, lahat. Nasa pastor. Doktor, abogado. Alam niyo yun? Parang all in. Lahat, ikaw yan. All around ka pala, all around. Hello, Alexander. Kung gusto mo mapalapit sa Diyos, join ka muna dito. Marami ka matututunan. Lahat na po na kay Lord yun. Tungkulin mo lahat. Yes! Nakuha mo lahat ng gusto mo, Pas. Nakuha ko lahat ng gusto ko at hindi ko pinangharap maging pastor sa totoo lang. Hindi ko pinangharap maging pastor. Pero iba ang pangarap ng Diyos at mas maganda ang pangarap ng Panginoon. Amen. Sobrang smooth lang po naging medical ko. God bless, Carl. Panalo. Ako gusto ko sabihin sa inyo,
I am walking the best days of my life. And I believe there's more. Because we are walking. Ako po, I am walking. I am fulfilling God's call in my life. Solid. Yes, and I want more. I want more souls for Jesus. Nag-usap kami kanina, di ba sabi ko sa inyo kanina na yung sumagot ng ticket ko to Taiwan, sabi ko sa kanya, babasahin ko kasi ang galing ni Lord eh. Nararamdaman nyo ba yung gigil ko na ayan, napakaramdam. Sobra. And I want to share that, no? Alam nyo, kahit magulo yung sitwasyon, kahit may namatayan, kahit may sakit, I want to remain calm. I want to share that peace from God sa bawat isa. Alam niyo yung ganun na, Lord, kahit anong nararamdaman ng mga taong ito, gamitin mo ako para maging daluyan ng kapayapaan, ng kagalingan. Yeah, those things. Yes, amen. Ayan, hanapin ko yung chat ko sa kanya. Kasi sabi ko doon, yung hindi ko nakita yung basta ang pinaka point, sabi niya, siya daw sasagot, ganyan. Sabi ko, hindi ko nakita yung mga papasyalan, walang ganon. Ang pumasok sa isip ko talaga, kaluluwa. Mga kaluluwa. Na ilang mga tao ang dadali ng Panginoon pabalik sa Kanya. Yung manunumbalik sa Kanya. Ilang mga buhay yung matatouch ng presensya ng Panginoon. So yun yung una ko nakita. Sabi ko, ate, alam mo, praise God. Yan, praise God. Nakita ko yung mga kaluluwa na mga taong gagamitin ng Panginoon, itatouch ng Panginoon. At first, dahil iniwan personal dreams para sa tayo. Ang sarap. Tama po yun, Mami Christy. Amen. Ay sige, Daddy Zane, I will check po. Daddy Zane, later. Mami Ria, dito lang po kayo. Makinig lang po kayo. Sa February po ako pupunta sa Taiwan. February. Amen. We are all welcome sa live po na ito. Tatagal mo pa sa English language. Amen. So, yeah. Ni Eve. Yeah, I want to meet Eve in Singapore. Wala pa po. Magsasend ako ng date ng flight. Maybe last week of October or first week of November. Yan. So, kita-kits. Yan, kita-kits sa mga nasa Taiwan. So, ito po. Isa to sa mga verses na tumatak sa akin. Itong 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Wow! Talaga? Saan? Saan na makasama ako doon? May camp training. Pass, may camp training po na ng JL Taiwan. Pass. Sige po, Z, join kayo sa GC ng Taiwan mission trip. Yes, lahat ng mga Pinoy, lahat ng mga viewers natin, naka-live pa rin ako pag nasa Taiwan tayo. Parang magkakasama pa rin tayo. So, 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Listen to this. Ang ganda ng verse na to. Isa to sa mga kinabisado ko before. Now it is required that those who have given a trust must prove themselves faithful. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Ay, mga taga Malaysia. O, abangan nyo rin. Pag nag-Singapore, diretso Malaysia na, di ba? Tawid lang ng ng tulay. Singapore, Malaysia. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Okay, ang ganda. Now, it is required that those who have been given a trust, lahat ng binigyan ng tiwala, must prove themselves faithful. Lahat ng binigyan ng tiwala, kailangan na patunayan mo ang iyong katapatan. Hindi po kasi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon. Hindi lahat ay may pagkakataon na maging worship leader, na maging pastor,
o kahit na anuman. Pero kapag pinagkatiwalaan ka, patunayan mo ang iyong katapatan kahit sa maliit na bagay. I started in the ministry. I am just a member until such time na ako ay naging part ng technical team, naging part ng worship team, naging barangay coordinator, at ngayon po ay extension church coordinator. 1 Corinthians 4 verse 2, now it is required that those who have been given a trust must prove themselves faithful. Kahit ikaw ay tagapunas lang ng upuan, galingan mo. Kahit ikaw ay tagapaglinis ng CR, galingan mo. Be faithful kahit sa maliit na bagay. Kahit sa maliit na bagay. Be faithful. Kasi pinagkatiwalaan ka dyan ng Diyos. Walang maliit at malaking ministeryo. No? Hindi po patagalan sa loob ng church, patapatan. Patapatan. Hindi po pagalingan, patapatan. Yes. Amen. Wow. Praise God, Zili. Look at that. Ang ganda ng verse, diba? Ang ganda ng verse na yon. Diba? Kaya nabigyan ka ng pagkakataong maging worship leader, nabigyan ka ng pagkakataong maging pastor. Be faithful in your calling. Huwag mong ipagpalit. Amen. Super gusto online mo, pastor. Amen. Amen. So sa Diyos, ang katapatan ay mahalaga, sobra. Ang hindi tapat ay nalilimitahan. Ngunit ang tapat ay ginagamit niya ng higit-higit pa. Maging tapat ka. Kapag hindi ka tapat, ay limited lang yung magagawa mo. Ang mga napagkakatiwalaan sa maliliit, napagkakatiwalaan sa malaki. Amen. Yun, Miss Jen, hindi patagalan, hindi pagalingan, kundi patapatan sa Diyos. Be faithful. Kasi yun yung sabi, di ba? Those who are faithful until the end, they will be saved. Those who are faithful until the end, they will be saved. Kung sino lang yung mananatiling tapat hanggang wakas, alam niyo po, nakakalungkot mang isipin, pero hindi kasi talaga lahat ng nagsimula ay nagtapos ng tama. May mga kasamahan ako sa church na nakasama mo silang maglingkod. Mga pioneers sila dito sa church. But now, they are gone. May kanya-kanya ng mga, alam mo yun, yung iba nasa mundo na ulit, yung iba, hindi mo na alam. Pero tayo nakikinig ngayon. I pray to God na matagpuan tayo ng Diyos na tapat hanggang wakas. Hanggang dulo. I am praying to God na matagpuan tayo ng Panginoon tapat na sumusunod, naglilingkod at nagmamahal sa Diyos. Good morning, Ate Jen. You're here. Ate, napakaganda ng topic. Balikan niyo po ito. God is good. Pastor, pa-shoutout po please, kapatid in Christ. Okay. Hi, Teacher Mimi. Happy Teacher's Day. And yeah, October, Happy Teacher's Month sa lahat ng mga teacher. At ngayon din pong October, ang Pastor's Month. So, Happy Teacher's Month, Happy Pastor's Month, Happy Workers Appreciation Month. Sa lahat naman naglilingkod sa Panginoon. Praise God. Sa lahat ng mga teachers dito, Happy Teacher's Month sa inyong lahat. Amen. Ang sarap ng Word of God ngayon. Namnam na namnam nyo ba? Sabi ko sa inyo maraming gagawin ng Lord ngayon. Amen. Happy Teacher's Day sa lahat ng mga teacher. Amen. Praise God.
sa lahat ng mga walang sawang nagtuturo. Yan. Yeah, thank you, Ate Baby. Amen. Amen. Maging tapat, okay? Maging tapat. Faithfulness determines our service. Kung bakit mightily ka ginagamit ng Lord ngayon, dahil yan naging tapat ka sa maliliit na bagay. Kaya pagbutihin mo, okay? Pastor, nakaka-enlighten ng puso ang Word of God pag napapakinggan. Tama po, because faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Thank you po, Happy Pastor's Month. Thank you, Ate Cristita Deloso. Amen. It's such a noble, hindi to job eh. Ang pagpapastor ay hindi job, but it's a calling. It's a calling from God. Kapag wala kang calling magpastor, mabilis kang bibitaw. So, purihin po ang Panginoon. Grabe ang presence ni Lord, kaiyak. Number 3 na tayo, the third and the last. Kung pwede lang, na wag na tayong umalis dito, no? The third and the last. Galaxy May, God bless your mother. Amen. Kung ano man ang procedure sa kanya, maging successful, gamitin ng Lord ang mga doktor at mga nurses na mag-a-assist sa kanya. Let a complete healing be upon her in Jesus' name. Yeah. Hindi ngayon yung mismong Pastor's Day, pero Pastor's Month. Yan. So, thank you. October ay Pastor's Month. Praise God. Thank you, Vance. Amen. Need mo din pahinga. Ito na yung pahinga ko eh. Sa presence ni Lord. Alam niyo, pahinga ko to. Believe me. Iba yung lakas na nabibigay sa akin ni Lord during our live stream. Uy, Jessa Mirabel. Hello from JLU Belt. Yeah, thank you po. Aki, thank you. Sugar Stories. So, number 3. Okay na? 3. Holiness is a daily calling. Holiness is a daily calling. Opo, parang walang pagod ka. Opo, hindi tayo... Well, nagpapahinga naman ako. Nagpapahinga po ako. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Holiness is a daily calling. Parang ako lang yung nagla-live ng umaga tsaka gabi. Meron pa bang iba nagla-live ng umaga tsaka gabi? Walang sawang nagbabahagi ng salita ng Diyos. Si Je. Okay, si Je rin pala. Ayan, si Je. Mga kasabayan natin yan. Meron din, may mga iilan din. Pastor, pabanggit ng name ng asawa ko. Feeling ko nabanghinaan siya dahil sa... Anong pangalan niya? God bless you, Gladys, and your family. In Jesus' name. Grabe yung energy. Ganito po talaga ako. Extrovert ako eh. Extrovert. Yun, Vince. Praise God. Andrew Arceo, God's strength and favor be upon your life. Ang pag-asa ng Diyos ang bumalong sa iyong buhay. In Jesus' name. Amen. Yun. Magaan sa feeling. Wala din kaming sama makikinig. Amen po. Amen. Amen. Ano sa mga aibag ba? May aibag na ba ako? Super sipag mo. Amen. For Jesus po. Ever since, alam nyo, kung pupunta kayo dito sa church, at kung tatanungin nyo ako sa lahat ng mga tao nandito, parehas lang eh. Kung ano ako sa inyo, ganun ako sa kanila. Ganun lang. Hindi ako ibang tao dito sa live stream. Hindi ako ibang tao sa church. Hindi ako ibang tao sa labas. Kung ano yung nakikita nyo sa akin ngayon, ganito ako. Kaya pag nakita-kita tayo, expect na ganito talaga ako. Very extrovert. Amen. Tin, God bless you. Pagalingin po ni Lord. Hindi mo ako nakita ng worship breakthrough? Nag-host ako nun sa worship breakthrough. Nag-host ako sa sa stage.
Fast. Doon pa rin. Opo, sa JIL Pulu pa rin po. Yes. Pangarap po kitang makita pa. Uy, grabe naman yun sa pangarap. Pangarap ko rin po kayo makita lahat. Amen. Kita-kits po, kita-kits. Totoo yun. Kapag nagde-devotion tayo, para tayo nasa ibang reality, no? Parang ibang mundo. Masarap kasi dito eh. So, number 3 na, okay? See you. Number 2 is yung faithfulness determines our service. Ayun, good mood na daw si Mister. Praise God. Ang bilis naman kumilos ni Lord. God bless you po, sir. James Andrew, God bless you. Hindi po katapusan ng buhay pag nawalan ng trabaho. Alam niyo po, pag nawalan kayo ng trabaho, ibig sabihin may ipapalit si Lord na mas maganda. Yes, Ate Jen, panoorin niyo po ito ha. Ang ganda po ng topic ngayong gabi. Ang lakas ng pagkilos ni Lord. Amen. Watching from JLO Hong Kong. O bakit sila merong may TikTok sa Hong Kong? Si Al Jane. Amen. God bless you. Sige po, later, pag-pray po natin lahat yan in our closing prayer. Tapusin muna po natin to. Okay? So, number 3, okay, baka naka-VPN. So, number 3, holiness is a daily calling. Holiness is a daily calling. So, the priests were commanded to live differently. Ang mga priests during this time, mabubuhay sila differently. Okay, so may distinction. They will live in purity, obedience, and devotion. So these priests were commanded to live differently. And God's people are called to be set apart in lifestyle, not just in worship. Ang holiness po ay hindi lamang po kapag church services. Ito po ay everyday living. Daddy Zane, yes. Amen. Kung susuko ka kay Lord, may isuko yung buhay mo. Okay, everyday living, it's a lifestyle. Ang holiness is nakikita po in how we dress, how we speak, how we work, and how we love others. How we dress, how we speak, how we work, and how we love others. So maging maingat po tayo kahit sa pagsusuot. Lalo na pag ikaw ay nasa simbahan. Sana po ay angkop na pananamit ang atin pong sinusuot. Angkop din po ang ating pananalita, ang ating kilos at galaw, at ang pagmamahal natin sa ibang mga tao. Hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin si Lord at wala tayong pakialam sa ating kapwa. Holiness is a daily calling, and God's presence in us should transform our daily lives. God's presence in us should transform our daily lives. I just pray, Mark Ross, I just pray. Spiritual warfare, no? Every attack of the enemy. Wala namang kapangyarihan ang gawa at plano ng kaaway sa ating mga buhay eh. Because we are covered by the precious blood of Jesus. So be holy because I am holy in 1 Peter chapter 1 verse 16. Ang kabanalan ay hindi lang para sa loob ng simbahan, kundi para sa bawat araw ng ating buhay. Araw-araw. Parang lang po yan eh. Ang holiness ay parang wedding ring. No? Hindi ito isang jewelry lamang, but it's a symbol of faithfulness and commitment. When you say you want to be holy in the sight of God, no? You will be faithful and you will commit yourself to God. Holiness po is the mark,
that we truly belong to God. Kapag meron kang kabanalan, ito ay patunay na ikaw ay tunay na para sa Panginoon lamang. So, for our final line or powerful truth, when God's glory returns, ito na po yung huli, when God's glory returns, He calls us to live in holiness so His presence can remain. Again, when God's glory returns, He calls us to live in holiness so His presence can remain. Anong balik na tayo sa Panginoon eh. Gawin naman po natin yung part natin. Nanumbalik na rin sa iyo ang glory at ang presence ni Lord. So you better live in holiness para manatili ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Purihin po ang Panginoon sa isang napakagandang aral. Punong-puno po ng pagtatama, punong-puno po ng encouragement. Ang gusto lang naman ng Panginoon ay itama natin ang ating mga buhay. Itama natin. Kung ang mga nakaraan mo ay parang nanunumbalik pa rin, parang minsan minumulto tayo ng mga bagay na nagawa natin in the past. Kanina po, may pinag-pray ako, tawag ako sa kanya, pray. Yun, kasi parang sabi niya, nakikinig siya ngayon, sabi niya na parang lagi daw siyang naalala yung nakaraan, yung mga nagawa niyang kasalanan, etc. Sabi ko, alam niya, sige, pag-pray po natin. And then we prayed. Sabi ko, Panginoon, tanggalin mo po yung ganong kaisipan sa akin niya, na binabalik. Kasi galing sa kaaway yun eh. Yung pagbabalik ng mga nakaraan mo, galing sa kaaway yun. Kasi dinidistra ka niya. Sabihin sa'yo ng kaaway, di ka magbabago, ganyan, di ba? Pero sa Panginoon, kaya kanyang baguhin. Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and I will put a new spirit on you. In Jesus' name. Walang mahirap sa Panginoon. Lahat ay kaya niyang gawin. Amen? Lahat ay kaya niyang gawin. This time, mga kapatid, may pagtatama. Yes, may correction that's given. Meron kang kailangan gawin. Sumunod ka lang at hindi ka magsisisi. Amen. Tayo po lahat ay manalangin. Bibigyan ko po kayo ng ilang segundo para magsuko sa Diyos. Hindi ko po alam kung ano, pero may mga pinapalit ko sa iyo ang Lord ngayon. May pinapasuko siya sa iyo. Kasama na dito yung mga nakaraan mo. Yung mga bagay na nag-hunt sa'yo, nagmumulto sa'yo, pinapaalala sa'yo na ganito yung ginawa mo. Gustong kunin ng Diyos ang mga alaalang yan. Gustong kunin ng Panginoon. Hallelujah. Maging ang iyong mga pinakapangit na nakaraan. We will give the enemy no room for destruction this time. Yes. Fully surrender to God. Fully surrender to Him. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Surrender. Yes, Lord. It's okay to cry. If you want to cry, just open up your heart. God is listening to you.
Ano ang mga bagay na sinusuko mo ngayon sa Panginoon? Anong mga pag-aalala ang sinusuko mo sa Kanya? Anong kabigatan ang sinusuko mo sa Kanya? God is listening to you right now. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Nandito po ang iyong presensya, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Wag na po tayong magtira sa oras po na ito. Wag na tayong magtira. Bigay na po natin sa Diyos ang lahat-lahat. Amen. Surrender. Surrender to Him. Everything. Lahat-lahat. Lahat ng takot mo, bigay mo sa Kanya. Lahat ng laban mo, bigay mo sa Kanya. Lahat ng hindi mo kayang kontrolin, bigay mo sa Kanya. Sapagkat kaya niya itong gawin. Kaya niyang gumawa ng paraan kahit na mga pinaka-imposible at pinaka-mahihirap na bagay ay kaya niyang gawing posible. Be holy for I am holy. God wants you to be set apart in this world. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Sa pagkakataon pong ito, narinig mo, Panginoon, ang iyak ng iyong mga anak. Narinig mo ang kanilang mga sinuko sa iyo. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong malakas na pangungusap sa pamamagitan po na iyong mga salita na amin pong napag-aralan. Salamat po sa pagkakataon na iyong ibinigay sa amin, na numbalik ang iyong glory sa amin. But this is our response, Lord. Ang tugon po namin ay mabuhay ng may kabanalan sa iyo. Kaya sa oras po na ito, tinataas namin ang aming mga kamay, ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Lord, as a sign of surrender, we give up everything to you. We surrender all things to you, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lahat ng mga kabigatan, lahat ng aming mga buhay noong nakaraan na patuloy pong nagpapaalala sa amin ng aming mga karumihan, sa pangalan ni Jesus ay hindi na po magpapatuloy sa oras na ito. Take away all the guilty feelings. Take away, Lord, tanggalin mo ang lahat ng mga ginagawa at pinaparamdam ng kaaway sa kanila. Panginoon, hindi na po kami ang nakaraan, sapagkat gumagawa ka ng bagong istorya at kwento ng aming mga buhay. Our past cannot define us. Our past cannot define who we are. In the name of Jesus, hindi na po kami ang nakaraan, sapagkat ang tinatayuan po namin ang aming identity, kung paano mo kami kinikilala, kung sino kami sa iyong harapan, Panginoon. We are your sons and we are your daughters. We are your children, O God. In the name of Jesus Christ, be with these people, O God. Embrace us. Embrace us, Lord. In Jesus' name. No more shame. No more guilt. Wala na yung pakiramdam na pinaparamdam sa iyo ng kaaway. Your past cannot haunt you anymore. Because tonight, you are free. You are free. I declare freedom and liberty in your life. You are free. Sa lahat ng tanikala ng kaaway, sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway, sa lahat ng deception ng kaaway, you are free. In the name of Jesus. In
Jesus' name, in Jesus' name. Balutan mo po kami lahat ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Maging ang lahat ng mga sakit at karamdaman namin, physically, emotionally, Lord, mentally, in Jesus' name, ay bibigyan mo ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Maghari ka noon, ngayon at magpakailanman. Salamat sa katagumpayan. Salamat sa napakagandang araw na ito. Salamat. Naniniwala po ako, Lord, na hindi mo pagkukulangin ng iyong mga anak. Pwede niyo po bang itaas minsan pa ang iyong mga kamay, Panginoon, habang nakataas sa mga kamay na ito, dumaloy ang kagalingan, dumaloy, Panginoon, ang breakthrough in all aspects. Hallelujah. Even, Lord, hallelujah, ang aming po mga finances in Jesus' name. Hallelujah. We are the head and not the tail. Lord, give us the wisdom for us to be able to produce wealth in the name of Jesus and use these hands, Lord. Bless these hands, Lord, in Jesus' name. At huwag mong hayaang mawala ang apoy sa aming mga puso, na palagi kang kilalanin, sambahin at mahalin hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Thank you, Lord. God bless JIL Pulumbuhangin. God bless JIL Church Worldwide. God bless all the body of Christ, all the church that we belong, Lord. God bless this live stream, itong TikTok live stream na ito. God bless this community. Jesus is Lord over our lives. Jesus is Lord over the Philippines, over Israel, over the whole wide world, God. Maraming salamat, Lord, sa katagumpayan. And we declare that no weapon formed against us shall prosper, for we are more than conquerors. We are victorious. Sa amin ang katagumpayan. Salamat, dakilang Diyos, sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Amen.